Magsisimula ang ating kwento sa nakaraang video sa sandaling matapos ibigay ni Chunsook Park ang kanyang huling utos sa mga aso, na tapusin na siya at patuloy pa ring protektahan ng mga tao. Sa kasalukuyan, halatang naiinis si Suho Jang sa kanyang nasasaksihan. Kahit patay na ang amo ng mga aso, patuloy silang lumalaban, sinusunod pa rin ang huling utos. Sa halip na masiraan ng loob ang mga slasher at mawalan ng malakas na kasama, lalo pa nitong pinatatag ang kanilang loob. Dahil dito, inaasahan niyang mas hahaba pa ang labanan habang sinusubukan nilang alamin ang tunay na kakayahan ng kanyang mga high-class mutant. Kaya nagpasya siyang baguhin ang kanyang plano. Sa halip na unti-unting magpakita ng lakas at magbigay ng impormasyon sa kalaban, handa na siyang isugal ang ilan sa kanyang high-class mutants upang maglunsad ng isang sabayang pag-atake at tapusin ang laban sa isang bagsakan. Dito ay ipinakita na umabante na si Gargantua. Kasabay nito, tumalon pababa si Suho Jang at agad na nagbigay ng utos. Agad namang kumilos ang mutant at kaagad na umatake sa mga slasher. Kasunod nito, sinabihan ni Jingo Park ang kanyang mga kasama na nagtitipon ng mga zombie sa likuran ng napakalaking mutant at inutusan silang itigil ang pagpapaputok at ituon ang lahat ng armas sa higanteng mutant. Dahil dito, agad na inihanda ng mga sundalo ang kanilang mga sandata at pinaulanan ng putok ang mutant. Makikita ang sunod-sunod na pag-atake rito hanggang sa halos hindi na ito makita dahil sa makapal na usok na bomb alot sa paligid. Maya-maya, inutusan ni Jingo Park na itigil ang putok. Habang hinihintay nilang humupa ang usok, ilang sandali pa lamang ang lumipas nang makitang biglang nagbago ang kanyang ekspresyon sa kanyang nakita. Makikita na halos walang natamong pinsala ang mutant kahit sa dami ng kanilang pag-atake, kaya kitang-kita ang pagkagulat ng lahat. Kampante si Suho Jang, alam niyang kahit anong pampasabog ang inilagay nila, hindi man lang ito nakakaapekto sa mutant. Kasabay nito, sumigaw ng napakalakas ang mutant at agad na kumilos upang umatake. Dahil dito, napagtanto ni Jingo Park na imposibleng silang manalo sa lahat ng mutants ni Suho Jang, lalo't hindi nila alam ang buong kakayahan ng kalaban. Alam lang nila ang tungkol sa napakalaking mutant dahil sa radio call mula sa mga sundalo na nagsakripisyo nung nakaraan. Ngunit nang tumapak ang mutant sa lupa, nagkaroon nito ng malaking pagkabitak sa paligid at tila nawala ang balanse nito. Makikita ang paa ng mutant na lumubog sa lupa at dito sinabi ni Jingo Park na kahit ganoon, gumawa sila ng malaking hukay upang pabagsakin ang mutant. Nagulat si Suho Jang sa ginawa nila habang ang iba naman ay natuwa dahil nagtagumpay ang kanilang plano. Nang bumagsak ang mutant sa lupa, agad na kumilos si Jingo Park at ipinatawag ang Suicide Squad at ang Task Force. Sa pagbukas ng mga shipang container, sabay-sabay na sumugod ang mga slashers sa labanan. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag na ang bawat miyembro ng Task Force ay may kanya-kanyang mutant na haharapin. Hindi inaasahang mapapatomba nila ang malaking mutant, ngunit dahil balot ng alikabok ang buong paligid, sapat na ito upang makita nila ang kani-kanilang target at mapigilan ng mga ito. Layunin nilang patagilan ng oras upang matapos ng Suicide Squad ang labanan. Kasabay nito, sinabihan ni Suho Jang ang mutant na huwag nang gumalaw. Dahil kung hindi, lalo lamang itong lulubog sa lupa. Dahil dito, napilitan siyang baguhin ang plano. Nang marinig ng mutant ang utos, biglang nagkaroon ng kakaibang nangyayari sa katawan nito, at kasunod nito, bigla nitong inilabas ang mga mutant mula sa bibig. Agad na sumugod ang mga ito sa kinaroroonan ng mga slasher na naging sanhi ng tuluyang kaguluhan sa buong labanan. Habang nagkakagulo, may isang mutant ang aatake kay Jingo Park na kinagulat nito, ngunit agad itong napatumba ni Madam Jonghua. Pagkatapos ay pinayuhan niya si Jingo Park na mag-focus lamang sa kanyang tungkulin dahil ang mga kulto at merchants ang bahala sa pagdepensa ng pader. Sa kabilang panig, makikita si Huan Yangshim na patuloy na lumalaban. Ipinaliwanag na para sa kanya, ang mga mutant ay bahagyang mas malakas lamang kaysa sa ordinaryong zombie, kaya hinihikayat niyang manatiling matatag ang lahat. Magtiwala sa isa't isa at ipaglaban ang kani-kanilang posisyon hanggang sa huli. Habang makikita ang ating bida na nakikipaglaban, naisip niya na ginagawa ng lahat ang kanilang tungkulin, at para sa kanya, ang sariling papel ay ang pagsamahin ang lahat ng pagsisikap na ito sa isang huling punto ng labanan. Subalit bigla siyang napahinto nang may isang mutant ang hamarang sa kanyang daraanan. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang isang mechanical suit at walang iba kundi si Lee Chorong ang lumabas mula rito. Agad niyang sinunggaban ng mutant na humaharang kay Cholse Kim. Kasabay nito, sinabihan niya ang ating bida na tumuloy na kay Suho Jang upang harapin ito. Hindi na nag-aksaya ng oras si Cholsa, mabilis siyang kumilos at nagmadaling tumakbo palayo. Nang makita ng ating bida si Suho Jang sa gitna ng labanan, agad niya itong tinawag at sinabing oras na para sa kanilang muling paghaharap. Hindi naman nag-atubili si Suho Jang, agad siyang pumayag at hinarap ang bida. Sa kabilang dako, ipinakita ang Bunker A-10 sa Yongdo, ang bomb shelter para sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Sa loob nito, makikitang nagtatago ang mga pinakamaimpluwensyang tao sa lipunan. Kasabay nito, tinawag ng presidente si General Huang upang kumustahin ang sitwasyon sa labas. Agad namang nagbigay pugay si General Huang at iniulat na patuloy pa rin ang bakbakan sa Gijiang County.
Ayon sa kanya, ito ang huling balitang natanggap nila bago pa man sila tuluyang pumasok sa bunker. Hindi pa nila alam kung hanggang kailan tatagal ang laban o kung gaano karaming zombie ang mapapatay. Dahil dito, muling nagsalita ang presidente at ipinakita ang kanyang pagdududa kung bakit sila nag-evacuate matapos matanggap ang ulat imbes na magbigay muna ng mga utos. Nabigla si General Huang at hindi agad nakasagot. Ngunit binago ng presidente ang usapan, binigyang diin niya na ang pinakamahalaga ay ang masiguro na hindi sila matunto ng mga kalaban sa lugar na iyon. Kahit pa raw tuluyang masira ang lahat sa labas, ang mga taong naroon sa bunker ang muling bubuo ng bansa. Marahang tumawa si General Huang at ipinaliwanag na ang lokasyon ng bagong tayong bunker ay hindi kailanman isiniwalat o naipagkalat. Kahit gaano raw kalakas si Suho Jiang, hinding-hindi nito malalaman ang kinaroroonan nila. Subalit bigla na lamang naputol ang kanyang sinasabi nang may malakas na pagsabog sa loob mismo ng bunker. Dahil dito, nabahala ang lahat sa kanilang nakita. Makikita ang isang malaking butas na may isang nilalang na tila nakanganga mula sa loob nito. Ilang sandali pa, may isang nilalang ang tuluyang lumabas mula sa butas. At doon ay ipinakita na walang iba kundi si Suho Jiang mismo. Habang papalapit si Suho Jiang sa mga opisyal, kitang-kita sa kanyang mukha ang pangmamaliit sa mga ito. Kahit na halos wala na silang kapangyarihan, pilit pa rin silang nagtatago at desperadong kumakapit sa posisyong natitira sa kanila. Sinabi rin niya na talagang itinago nila ng maayos ang bunker na ito dahil pati siya ay nahirapan sa paghahanap kung nasaan ito. Dito ay makikita ang matinding pagkagulat ni General Huang nang makita si Suho Jiang sa mismong harapan nila. Nagtataka naman ang presidente dahil ang alam nila, nasa gidyang pa si Suho Jiang at abala sa pakikipaglaban sa mga slasher. Agad namang nagpaliwanag si General Huang na yun din ang huling ulat na nakarating sa kanya. Ngunit dito ay nilinaw ni Suho Jiang ang katotohanan, ang nasa gidyang ay hindi ang tunay na siya, kundi isang clone lamang. Ibig sabihin, habang abala ang lahat sa labanan, ang totoong Suho Jiang ay matagal nang pumunta sa bunker. Sa isang flashback, ipinakilala ang Class A mutant na si Jiang San Tiger. Noong una, hindi ito binigyang pansin ni Suho Jiang. Ngunit makalipas ang ilang sandali, ipinakita na may kakaibang pagbabagong nangyari sa katawan ng mutant. Unti-unti, ginaya nito ang anyo ni Suho Jiang, patunay na may kakayahan ng ilang mutant na kopyahin ang itsura ng iba. Sa kasalukuyan, ipinakita ang pagkainis ni General Huang. Ipinaliwanag na itinuring niyang zombie si Suho Jiang at iniutos sa kanyang mga tauhan na patayin ito agad. Dahil dito, sabay-sabay na pinaulanan ng bala si Suho Jiang. Makikita na bumagsak si Suho Jiang at tila wala ng buhay. Dahil dito, ipinakita na tila nakahinga ng maluwag si General Huang. Agad namang ipinakita na nais ng presidente ng kumpirmasyon kung patay na nga ba ito. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Suho Jiang. Binigyan niya sila ng isang mapanghamong tanong, kung ang lahat ng zombie ay kailangang patayin agad, ano ang mangyayari kung ang mga tao mismo sa loob ng bunker ay maging zombie rin. Dito ay ipinakita ang matinding galit ni General Huang habang minumura niya si Suho Jiang. Subalit sa sandaling iyon, may isang bagay na palihim na papalapit kay General Huang. Ipinakita na ito ay kaunting dugo mula kay Suho Jiang. Ilang saglit pa, nang makapasok ang dugo sa bibig ni General Huang, biglang namilipit ang kanyang leeg. Dahil dito, nagulat ang lahat ng opisyal sa kanilang nakita at tila alam na nila kung ano ang susunod na mangyayari. Makikita na nagsimulang manginig ang buong katawan ni General Huang. Sa sandaling iyon, tinawag pa siya ng isang sundalo habang ang presidente naman ay agarang nag-utos na barilin siya. Ngunit hindi na nakaporma ang sundalo dahil agad siyang inatake ni General Huang na tuluyan ng naging ganap na zombie. Habang nagkakagulo ang lahat, biglang ipinakita si Suho Jiang na nagkomento. Ipinaliwanag niya na kung tutuusin, madali raw sana niyang pinatay ang lahat, ngunit mas pinili niyang panoorin silang magpatayan sa estilong zombie. Napagtanto rin niya na nagkamali siyang ipaglaban noon ang mga konsepto ng tungkulin. Hustisya at mapayapang mundo, mga ideal na para sa kanya ay wala nang nakakaunawa. Para kay Suho Jiang, mas nararapat sanang ipinakita niya agad ang katotohanan gamit ang kapangyarihan dahil kung nagawa niya iyon noon, hindi raw sana sila umabot sa ganitong kalagayan. Makalipas ang ilang sandali, nang makita na halos lahat ay naging zombie, ipinakita ang isang nakaligtas na babae. Takot na tumatawag at humihingi ng tulong. Ipinaliwanag niya na nasa bunker sa Yongdo sila at agad silang tulungan ng mga sundalo at kung wala man. Kahit mga slasher na lamang dahil naroon na mismo ang pinuno ng mga zombie na si Suho Jiang at tuluyan ng nagkakagulo ang buong lugar. Subalit sa sandaling iyon, napansin siya ng isang zombie sa kanyang pinagtataguan. Dahil dito, tila napaluhan na lamang ang babae habang tinatawag ang pangalan ng dati niyang kasamahan na ngayon isa ng zombie sa kanyang harapan. Ilang saglit pa, ipinakita na walang awa siyang binawian ng buhay ng zombie. Sa kabilang dako, ipinakita na nagkaharap na ang clone ni Suho Jiang at ang ating bida. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag ang nasa isip ng ating bida na dati na niyang nakalaban si Suho Jiang. Napag-aralan na ng mga operator ang naging laban nito kay Chil Sam Kim at sinuri rin niya mismo ang lahat ng galaw at paraan ng pakikipaglaban nito.
Dahil doon, kampante siyang kaya niya itong talunin. Ipinaliwanag din na hindi lang siya ang lumalaban. Dalawa pang slasher ang isinasapanganib ang kanilang buhay upang pigilan ang ibang mga zombie na lumapit para siya ay makapag-focus lamang sa laban kay Suho Jang. Ipinakita na dumaan siya sa pinakamabigat na pagsasanay at binigyan ng pinakamahusay na suporta upang makasabay sa lakas ng kalaban. Kaya niyang tapatan ang kapangyarihan ni Suho Jang at mailabas ang buong kakayahan niya. Ngunit kasabay nito, pumasok ang pagdududa sa kanyang isipan. Tila napapaisip siya kung siya ba talaga ang lumakas, o kung si Suho Jang ang naging mas mahina. Nagtaka siya kung ito na ba talaga ang buong lakas ng kanyang kalaban o kung may itinatago pa itong mas mapanganib na kakayahan. Akala niya noon ay nahanap na niya ang sagot ngunit ngayon tila hindi na siya sigurado kung tama ang kanyang iniisip. Sa sandaling iyon, ipinakita na may mensaheng natanggap si Chol Se-kim sa radyo mula kay Jingu Park. Ipinaliwanag na nagkamali sila ng akala may natanggap silang tawag mula sa Yongdo at nakumpirma na naroon si Suho Jang sa bunker at pinapatay na ang lahat ng matataas na opisyal ng gobyerno. Dahil sa narinig, tuluyang nakumpirma ni Chol Se-kim ang hinala na matagal nang nabubuo sa kanyang isipan. Kasabay nito, ipinakita na napigilan ng clone ni Suho Jang ang kanyang pag-atake. At dito, napagtanto ng ating bida na ang kaharap niya ay hindi ang tunay na Suho Jang, kundi isang peke lamang. Kasabay nito, makikita ang clone na nakangisi, isang ekspresyong tila nagpapahiwatig na huli na ang lahat para sa kanilang lahat. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa ibaba para lagi kayong updated sa susunod nating kabanata.